So, amen mga kapatid. Welcome sa ating Morning Revival Preview. At meron na tayong bagong MR. So, ang general title ng ating MR ngayon ay Experiencing, Enjoying, and Expressing Christ. So, yan yung bagong title ng ating MR. Tapos yung title naman for this week, The Bread of Life. So, nandito na tayo sa Week 1, Day 1. Okay. So, ready na? So, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin para sa preview natin. John 6:33, For the bread of God is He who comes down out of heaven and gives life to the world. 35, Jesus said to them, I am the bread of life. He who comes to me shall by no means hunger. Yung bread dito, dalawang beses binanggit sa dalawang verses. Yung una, sabi rito, bread of God, tinapay ng Diyos. Pagdating naman sa 35, bread of life. Tapos binanggit niya na ang konsepto ng bread, okay, ay upang bigyan ng buhay ang sanlibutan o ang mga tao. So ang bread na ito ay bread of God, no, na siyang bumaba mula sa sangkalangitan upang magbigay ng buhay sa sanlibutan, sa mga tao. At sa 35, diretsong sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. At sinabi niya, lahat ng lumapit sa kanya ay hindi na magugutom. Itong bread na ito, minsan mo lang kainin. Hindi ka na magugutom. Pero, meron din siyang konsepto na dapat araw-araw mo siyang kainin. Amen. So, magbasa na ako. If we read John 6 carefully, we should have a deep impression of this chapter. O yan. So, sinasabi sa atin dito, dapat malalim ang ating impresyon sa Kapitulo 6 ng John. Kasi yung konsepto rito, kakaiba. Hindi ito tumutugma sa ating natural na konsepto. Kaya, pag binasa mo to, sabi niya, dapat lumikha siya ng isang malalim na konsepto sa iyo. Amen. So, tungkol sa bread of life, meron ditong 7 aspect o 7 concept tungkol sa bread of life. So, babasahin ko siya, diretso tatagalugin ko para hindi ako umulit kasi maiiksi lang siya para hindi pa ulit-ulit. So, una, sabi niya, ang Panginoon ang tinapay ng buhay. So, yan yung unang konsepto. Ang Panginoon ang tinapay ng buhay. So, pinakilala niya yung sarili niya rito bilang tinapay ng buhay. Second, pangalawa, binigay ng Panginoon itong tinapay ng buhay na siyang kanyang laman upang kainin. So, siya talaga. Siya ang tinapay ng buhay. Tapos sinabi niya na yung laman niya pwedeng kainin. Pangatlo, ibinigay ng Panginoon ang kanyang dugo sa tao upang ito ay kanilang inumin. So yung laman niya, sabi niya, pagkain. Yung dugo niya, inumin. Pangatlo, okay. Pang ilan na? Okay, pangatlo. So sinabi niya na ang kanyang dugo, binigay niya para inumin. Okay, babasahin ko yung explanation dito. When the Lord spoke of flesh and blood, it was with the Jewish Passover as the background. During this feast, every family killed a lamb, ate its flesh, and applied its blood. Just as the lamb had to die, and the Lord Jesus also had to die. Amen. Yung konsepto kasi ng tinapay ng buhay, na ang Panginoon ay tinapay ng buhay, inilarawan dito, nilarawan siya rito bilang kordero ng Pasko, na kung saan, nung kapanahunan na yan sa lumang tipan, bawat pamilya magpapatay sila ng kordero.
Kordero ay hayop. Tapos kakainin nila yung kordero. Siyempre yung laman ng kordero, yun ang kakainin nila. Iihawin nila, kakainin nila yung laman ng kordero. At yun naman dugo ng kordero, iwiwisik nila doon sa hamba ng pinto upang maging katubusan nila. So kinain nila yung laman ng kordero, yung dugo, iwinisik nila. So ito yung konsepto na kung saan sinabi ng Panginoon, ang kanyang laman ay pagkain, no? At ang kanyang dugo ay inumin. At sa kabuuan, sinabi niya, siya ang tinapay ng buhay. So ang konsepto nito, siya ay dumating bilang pagkain ng tao. Pang-apat, sabi rito, hindi lang siya namatay, kundi siya ay nabuhay na muli. Ang pagkabuhay ng Panginoon ay upang pumasok, no, sa atin na kung sino man ang kumain ng kanyang laman at uminom ng kanyang dugo, siya ay maiuugpong sa Panginoon, maihahalo sa kanya bilang isa. Ito naman yung sinasabi sa atin na ang Panginoon, okay, ito ay sa loob din ng konsepto ng tinapay ng buhay. Siya ang nabuhay na isang muli. No? Upang sa kanyang pagkabuhay na muli, siya ay maiugpong sa tao, maihalo sa tao, at maging kaisa ng tao. So yun yung pang-apat. Tapos panglima, sabi rito, sapagkat siya ay nabubuhay sa tao, ang tao ay mabubuhay sa kanya. No? At siya ay mabubuhay sa harapan ng Panginoon. Kaya dito sa John 6 sinabi niya, ang sino mang kumain sa kanya ay mabubuhay dahil sa kanya. Pang-anim, siya ay espiritu, hindi physical na laman. Siya ay nagbibigay ng buhay sa tao at ginagawa niya ang tao ay mabuhay. Bagamat yung paglalarawan dito ay physical, pero hindi ito talaga physical. Ito ay sumasagisag sa Panginoon bilang espiritu na nagbibigay ng buhay sa tao upang ang tao ay makapamuhay sa kanya. Pampito, sabi rito. Ang kanyang espiritu ay nasa kanyang sinalitang salita. Ito yung rima. Na ang ibig sabihin, yung espiritu niya nakapaloob sa salita. Ang kanyang salita, sinasabi rito, ay espiritu at buhay. Kasi nung panahon na yan, nung sinabi yan ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay, ang kanyang laman pwedeng kainin, ang kanyang dugo ay pwedeng inumin, maraming tao hindi makaintindi sa sinasabi niya. Mahirap talaga intindihin to. Matigas itong salitang ito. Maski yung mga Hudyo, nagulat sila. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Yung laman ko, pwede niyong kainin. Yung dugo ko, pwede niyong inumin. Na-shock sila. No? Pero bandang huli, pinaliwanag niya na ito ay hindi physical. Ito ay ang espiritu na nagbibigay ng buhay. At siya ay espiritu sa kanyang muling pagkabuhay. At kalaunan, sinabi niya, yung espiritu ay nasa salita. No? At yung salita, ito yung nagbibigay ng buhay at espiritu. Sa madaling salita, ang kainin siya ay ang pumunta sa salita. Upang mula sa salita, tamuhin mo yung espiritu na nakapaloob sa salita upang ikaw ay magkaroon ng buhay at espiritu. So, ganun. So, ganyan ang dapat na pagkaintindi rito. Amen. Okay, magbabasa na ako sa English. Sabi niya, when a person hears and receives the Lord's words, the Lord's Spirit enters into him to be his life. This life is the bread of life, the true bread, and the living bread. When a person eats this bread and digests it, it becomes his constitution, and he is joined and mingled with the Lord as one. As a result, he can live before God. Amen. Okay, so sabi niya rito, kapag ang isang tao narinig niya at tinanggap niya ang salita ng Panginoon, ano mangyayari? Ang espiritu ay papasok sa kanya. At siya ay magiging buhay ng Panginoon.
Okay? Ang Panginoon ay magiging buhay niya. At ang buhay na ito ay yun yung bread of life na tinanggap niya sa pamamagitan ng salita. Yan yung bread of life. Yan yung totoong bread at yung buhay na bread. Bread of life, the true bread and the living bread. Amen. So, kasi kung ano mang kinain ng tao, yung kinain niya ay madadigest. Diba? Yung kinain mo, madadigest mo yan. At pag yan ay natunaw na, yan ay magiging kabuuan mo. Yan nagiging fiber na ng laman mo. Yung kinain mo, nagiging kabuuan mo. At ang konsepto nito, kapag kinain mo itong bread na ito, na siyang salita ng Panginoon, magkakaroon ka ng buhay. At itong buhay na ito, magiging constitution mo. Amen. At ikaw ay maiuugpong sa Panginoon, maihahalo sa Panginoon, at makakaisa mo ang Panginoon. So, ganun yung konsepto ng bread of life. Today's reading. The manna in the Old Testament came down out of heaven, but those who ate it died. In contrast, the Lord Jesus came down out of heaven to be the bread of life, so that anyone who eats of Him would not die. Sa lumang tipan, okay, yung bread doon, yun yung mana na tuwing umaga bumababa mula sa sangkalangitan at kinakain ng mga Israelites. Kaya lang, yung tinapay na yan na kinakain nila sa Old Testament, kinain nila. Pero kalaunan, namatay din sila. Pero ang Panginoon, okay, bilang tinapay ng buhay, kapag kinain mo, hindi ka na mamamatay. Sabi niya yun, ang sino mang kumain nito, hindi na mamamatay. Yung tinapay sa Old Testament, yung mga kumain, namatay din. Nabuhay sila, pansamantala, physical. Pero kalaunan, namatay din sila, spiritual. Pero itong tinapay na ito, ang Panginoon mismo, kapag kinain mo, hindi ka na mamamatay. Amen. The Lord's purpose in coming to the earth was not to perform signs and wonders or to ask people to labor and work. He is the bread that came down out of heaven in order for men to eat. Amen. Ang Panginoon dumating sa lupa. Okay? Yung pinaka-main work naman niya ay hindi upang gumawa. May mga ginawa siya. Halimbawa, mga miracle, mga matitindi miracle, nabuhay yung patay. Ano pa? Nakakita yung bulag, nakalakad yung may yung lumpo. Diba? Nalinisan yung ketongin. Ang dami. Dami niyang ginawa. Diba? Pero yung pinaka-work niya, tandaan natin, hindi yan. Hindi siya dumating para sa mga ganyang bagay. So sinasabi ito, hindi siya para sa ganyang bagay. Siya ay dumating mula sa langit, upang maging tinapay at maging pagkain ng tao. Yun yung main work niya. Kaya pag tatanungin mo, oh Lord, bakit ka ba pumunta sa lupa? No, sasabihin sa iyo ni Lord, para maging tinapay at makain mo. Yan yung pinaka-work niya. He who comes to Him will by no means hunger, and he who believes into Him will by no means ever thirst. The Lord's words clearly show the form in which He came to the earth, His status, the purpose He wanted to fulfill, and the relationship He wanted to have with people in the world. Amen. So, yung pagpapakita na siya ang tinapay ng buhay, no, ito ay isang kahayagan, no, kung ano ang nasa isip ng Panginoon. Gusto niya makita ng tao, maintindihan ng tao na ang kanyang pinakalayunin na gusto niyang gawin at ang pinakalayunin o relasyon na gusto niya sa tao, no, ay ang siya ay maging isang tinapay na kainin ng tao at matanggap nila. At mula dito, magtamo sila ng buhay
So yun ang pinakagusto niyang makita ng tao. Pero mahirap kasi mapasukan ito. Kasi wala ito sa konsepto ng tao. O hindi ba? Maski naman tayo tumanda na tayo. Bago tayo napunta sa katotohanan, nandun tayo sa relihiyon. Saan ba sa relihiyon sinabi na si Kristo ay tinapay para kainin mo? Sinabi ba yan? May mga nagturo ba ng ganyan sa'yo? Di ba wala? Wala ako narinig na ganyan. Madaming pagtuturo tungkol sa kanya. Na siya ay nagpapala sa tao. Tama naman. Ano pa? Siya ay namatay sa krus. Tama naman. Siya ay ang savior ng tao. Tama naman. Ang daming ganyan. Pero yung konsepto na siya ay tinapay, ayaw ng taong sabihin. Ayaw nilang banggitin yan. Pero nasa Biblia yan. John chapter 6. Basahin nyo. Sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain ng aking laman, uminom ng aking dugo, hindi na magugutom, mabubuhay magpakailanman. At ang haba nitong John chapter 6, ang tinatalakay lang niya yung tinapay ng buhay. Paulit-ulit. Sabi niya, ang sino mang kumain sa akin, mabubuhay dahil sa akin. At kapag kinain mo to, hindi ka na magugutom. Pag ininom mo tong dugo, hindi ka na mauuhaw. Si Lord na mismo nagsabi niyan, pero talaga yung konseptong ito, hindi masyadong binili ng tao. Amen. Pero hindi mo siya pwedeng alisin. At ito yung pinakasentro ng intention niya. The Lord Jesus came down out of heaven to earth in the form of food. This is a special matter. No sage has had this thought. Yung sage yan yung mga yung magagaling at matatalinong tao. In English, sage. S-A-G-E. Mga genius, magagaling kumilatis. Sabi niya, pero yung mga sage na tao, hindi nila masakyan itong concept na ito. Ano ba yung concept na siya ay tinapay ng buhay? Ano ba yung concept na kainin mo yung kanyang laman at inumin mo yung kanyang dugo? Ano ba ito? Maaari mo salitain pero walang impression. Kaya sa umpisa pa lang sabi niya, dapat ito ay may malalim na konsepto. Na ito ay nagpapahiwatig na pinapakita niya na ang kanyang forma ay katulad ng tinapay na pwedeng kainin. Ang konsepto ng kumain, lahat tayo alam natin yan. Ang kumain ay ang kunin ng isang bagay, ilagay sa bibig, i-masticate, lulunin, ma-digest, maging parte ng ating pagiging kung ano tayo. So yan yung kumain. At yan, konseptong yan, alam ng lahat. Pero kung i-relate mo yan o i-refer mo yan sa Panginoon, hindi tumutugma sa kaisipan. Paano ang Panginoon ay kakainin ko? Yung concept na sambahin mo siya, yun. Panginoon, sasambahin kita. Luhuran mo siya. Ikaw ay mapasailalim sa Kanya. Siya ay Panginoon. Yan, yung tugma yan sa ating kaisipan. Pero yun nga yung kainin, parang hindi. Pero yan yung sinasabi sa atin. Amen. Amen. Ito. No ordinary man can speak such extraordinary words. Okay. Tignan mo. Halimbawa, isang taong ordinaryo, sumigaw siya, ako ang tinapay ng buhay. Ako, sabi niya, kainin niyo ako, inumin niyo ako. Pag may nagsalita ng ganyan, iisipin mo, may diferensya yung kanyang utak. Pero ito, sinabi ng Panginoon. At siya lang din ang pwedeng magsabi niyan. Amen. The Lord being the bread that came down out of heaven means that He had
that He came to the earth in the form of food. He does not want us to prostrate ourselves before Him or to offer sacrifices to Him. He wants us to receive Him and take Him as life. So, ayon sa ating makarelihiyosong konsepto, ano ba, nandiyan ang Panginoon. Kung nandiyan ang Panginoon, ako ay luluhod. Magpapatira pa, yuyukod sa Kanya. Sasambahin siya. At yung iba naman, na mga relihiyoso, o-offeran siya ng mga kung ano-ano. Bulaklak, o bibili sila ng mga magagandang bouquet, yung mga i-offer nila sa Kanya. So, yan yung makarelihiyosong konsepto. No? Pero, hindi yan ang konsepto na gusto ng Panginoon. Gusto niya, tanggapin mo siya at gawin mo siyang buhay mo. Ganon. Di ba? Di ba? Ano ba, gutom ka? Iulitin natin. Ikaw ay gutom. Binigyan kita ng malaking tinapay sa lamesa. Tinapay. Nakita mo, tinapay yan. Anong gagawin mo? Luluhudan mo ba yung tinapay? Luluhod ka, tinapay. Sasambahin mo yung tinapay. No, mag-aahin ka ng mga bulaklak doon sa harapan ng tinapay. Gutom ka na nga. So sigurado, hindi ganyan ang konsepto mo. Ang konsepto mo ay kainin ito. Kunin siya, dalhin sa sarili natin, sa loob natin, no? Matunaw siya, maging bahagi natin para tayo ay lumakas at mabuhay. Yan, eksakto ang konsepto dito. In John 6, the Lord did not have the status of a king or an archangel. His status was the bread of life. So yung status, yung kalagayan niya. Yung kalagayan niya sa John 6 ay hindi isang hari. Hindi din siya nasa anyo ng isang archangel. So wala siya doon. Kundi ang kanyang kalagayan ay katulad ng tinapay. At ang tinapay na ito, tinatawag natin na tinapay ng buhay. We often neglect this matter when we read the Bible because we have not touched the Lord's thoughts. When we touch the Lord's thoughts, we will marvel that the Lord came to the earth in the form and status of food. Amen. Sinasabi niya, pero hindi natin naiintindihan. Kaya sinasabi niya, ang problema, hindi natin nahihipo yung kaisipan ng Panginoon. Yung konsepto na nasa Kanya. No, nananatili ang tao sa kanilang pansariling konsepto tungkol sa pagsamba, mga makarelihiyosong konsepto, no, sumunod sa kautusan. No, so yun yung konsepto. Hindi nila, bagamat binabasa nila yung Biblia, hindi sila nakakapasok sa kaisipan na meron ng Panginoon. Bagamat simple, ang madalas nakakahadlang yung ating konsepto. Yung ating konsepto. No? Kasi si Jesus dapat sambahin, no? Dapat respetuhin, dapat sundin bilang hari. So yun yung mga konsepto natin. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Kainin mo, inumin mo. Wala, parang hindi mo mapasukan kung ano yung sinasabi niya. So yun yung dahilan. Amen. His work on the earth was for Him to be eaten by men, to be man's life. When some people read the Bible, they see that the Lord Jesus came to the earth to do God's will and to accomplish God's plan. Some people think that because He came to serve people, He did many things for them. Okay, so yan yung paulit-ulit na sinabi. Dumating siya para gumawa ng marami mga bagay para sa tao, no? At sa ganon para kilalanin natin siya, sambahin natin siya. Okay, so nananatili ang tao sa ganitong konsepto. Gumawa tayo ng mabuti para sa Kanya, para hindi siya magalit sa atin. So yan yung makarelihiosong konsepto. Strictly speaking, the Lord Jesus came to the earth to accomplish one central matter. That is to give Himself to man as food.
so that he could be eaten by men as a spiritual nourishment and be digested to become man's constitution. This is the primary purpose for which the Lord came down out of heaven. So malaking concept itong John 6, na kung saan humihipo ang pinakasentrong layunin ng Panginoon. Ito ay ang ibigay ang kanyang sarili tungo sa tao, no, upang ang tao ay matamo siya bilang buhay. No? At upang maintindihan natin yung konseptong yan, binigyan tayo ng larawan ng tinapay. No? Ng tinapay na pwede mong kainin. No? At ang konsepto ng pagkain at pag-inom ay ang pagtanggap mismo sa Panginoon upang maging buhay natin. No? Kaya ito yung pinakagusto ng Panginoon. No? Panginoon, pag sinabi mo, gusto kitang tamuhin. No? Maidagdag ka sa akin. Maibahagi ka sa akin. No? Makapasok ka upang maging buhay kita. No? Kung tutusin, yan yung pinakapangunahing bagay na nangyari sa buhay natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya yung konsepto ng tinapay ng buhay ay isang konsepto ng gospel, ng ebanghelyo. Sabi niya, pag kinain mo, hindi ka na mamamatay. Ang ibig sabihin niyan, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, salamat sa Panginoon. Amen. Panginoon, salamat sa iyo sa topic na meron kami sa buong linggong ito, na ikaw ang tinapay ng buhay, na dumating sa anyo ng tinapay ng buhay, upang ikaw ay makain namin, ikaw ay maidala tungo sa loob namin, maging bahagi namin, at kami ay mabuhay magpakilanman. At Panginoon, ito rin ang paraan ng pagtatamasa sa iyo. Salamat, Panginoon, na malinaw mong pinakita sa amin na ang pagkain sa iyo ay sa pamamagitan ng salita, na kung saan ang iyong espiritu ay na-constitute sa salita. At upang matanggap namin ang espiritong ito, kainin namin ang iyong salita. Panginoon, bigyan mo kami ng malalim na impression sa mga salitang ito upang kami ay makapasok kung ano ang laman ng iyong kaisipan, ang laman ng iyong puso, at ang layunin mo sa pagpunta dito sa lupa. Amen.